speaking of that, kasi sabi ni De Lima, kailangan tutukan ng ombudsman itong mga isinisiwalat ni Madriaga, no? Yung mga serious claim ni Madriaga about kay Oo. Sara Duterte. Ayan, ano masasabi mo diyan? Malalim ka ba dun sa doon sa mga inilalatag ni Madriaga? Actually kagabi nakasama ko si Pebbles dun Ah, sa yung sa ibinuksan na ulit yung Malacanang para sa Pasko na kasi. hmm, Oo, mga pumunta dun, nandun si Pebbles, yun nagkatsikahan. Ayun nga, etong Madriaga, 'di ba, may katotohanan yung mga sinabi niya saka may affidavit, 'di ba? Kapag kasi sinumpa ang salaysay yun ibig sabihin handa kang humarap sa hukuman kapag pinatawag siya, 'di ba? Handa kang maglabas ng mga ebidensya. Yun yung preliminary na ginawa mo. Unlike yung sa mga ibang pinapaniwalaan ng mga DDS kasi, kunwari, example na natin sila Gutesa, sila yung wala silang affidavit na matino, 'di ba? Yung affidavit ni Gutesa, peke pa. Tapos hindi na siya humarap sa husgado, 'di ba? Hindi siya nagsampa talaga ng formal. Ito, meron talagang ebidensya at sinabi pa niya na handa niyang ilabas yung iba pang mga ebidensya, no? Nagkalat na sa social media yung ibang mga ebidensya pero meron pang mga ebidensya na nasa cellphone which is nandun nga sa RTC branch. So, eto kasi nga, yung kay Gutesa sabi siya Martin Romualdez, pero hanggang ngayon wala pa ako nakikitang kahit na anong ebidensya eh. oo, saka halatang tinuturuan lang siya ni ni Marcoleta, Ah, 'di ba? Yung meron siguro nung during the hearing, mas kabisado pa ni Marcoleta yung affidavit. Plus, meron siyang mga sinabi dun na mali, 'di ba? Sabi niya kagaya nung sinabi ni Gutesa na ngayon nga po hindi na po sila nagte-text sa'kin, kasi hmm, galit na siguro sila sa'kin. Kakapunta niya lang dun. Ang isip ko dun sa sinabi ni Gutesa, sinabi sa kanya na sabihin yon pero hindi nabanggit ni Marcoleta kung kailan niya sasabihin. So oo. nalito siya, ay dapat siguro ngayon ko na sabihin 'to, sinabi kasi ni Si Erwin Tulfo yata ang si Erwin Tulfo yun kay yung Erwin Tulfo yun. para sabi, ah, kakadating mo lang dito. Paano nila nalaman na nandito ka na? Parang galit na sila agad. Doon 'di ba? Oo, halatang 'di ba, may sinusundan. Kaya nga siguro hindi na lumabas si Gutesa kasi alam nila mabubuking, kapag may mga nag-interview dun. Sabi ko nga pa-interview nila sa atin, mabubuking yun, Tsaka may kulong 'yun. Kasi Oo, 'yun, nanumpa siya do'n, 'di ba? oo, perjury. Sinumpa niya, perjury 'yun. 1 taon ang minimum hanggang 6 na taon ang maximum Oo, na puwede niyang kulong. Siguro 'yun na rin yung kinatakutan niya. oo, ganun nangyari dun. Kaya kung pagtatapatin mo yung Orly Gutesa at tsaka etong si Madriaga, ang layo, 'di ba? Nap Tama, napakalayo nilang dalawa. Yung talagang makikita mo na, sa magbasa pa lang si Gutesa, oo. talagang kailangan word by word niyang babasahin kung ano yung nakasulat dun. Kapagka yung tinanggal niya yung mata niya dun, wala na, blanko na siya. Wala Yun na, ang nakikita blanko mo. na siya. May mga nagsesenyas-senyas pa nga, 'di ba? Oo. Ganun ang nangyayari. Pero itong kay Ramil Madriaga, ini-English pa niya, oo. Hmm. Englishero daw 'to si Madriaga, sabi ni Pebbles. Tapos kahit pasikot-sikutin mo daw 'to, talagang naaalala niya, 'no, yung mga kung sandalin yung usapan, alam niya kung saan napupunta, ganyan. Kasi kino-cross examine na nung abogado mismo. Kasi siyempre, yung mga ganyan pala, kasi para sa mga DDS, yung mga ganyan, yung mga affidavit ng mga ganyan, talagang sinisiyasat na yan ng mga abogado. Alam niyo kung bakit? Oo. Kasi posible silang madisbar dyan. Di ba? Kapag nagagamit sila sa kaya nga yung attorney na pumirma kay Gutesa, yung Oo. sinasabi, peke daw yun. Kasi pwede siyang madisbar kapag napatunayan na peke yung mga pinagsasabi ni Orly Gutesa doon. Kaya lumalaban yun.
'di ba? Oo, Kaya ganyan, hindi sabi kasi ng mga ng mga DDS, madali lang daw yung mga ganyan, magbintang-bintang. Hindi, kasi yung abogado rin ano yan, isisiya sa atin kanyan bago ko magbigay ng affidavit kasi nakalagay diyan yung pangalan nila, 'di ba? oo. Kumbaga, naka-risk, pwede silang ma-disbar, mawalan na sila ng profession nila kapag mali-mali yung mga, kumbaga gawa-gawa mo lang yung ano, yung kwento mo, tapos ang sasampahan mong mga kaso, ang lalaking mga tao, di ba? Kaya talagang kino-cross examine nila yan, eh. Hindi puwede yung, basta-basta lang, eh, 'di ba? O kaya, Nakita mo yung ano sinabi nung, lawyer, yung lawyer nitong si Madriaga. oh, Tumagal po kami, sobrang tagal namin. Actually dapat ito, eh, mga bandang Oktubre pa. Kasi oo, kailangan namin na i-cross-examine, tanungin lahat sa kanya kung totoo ba yung mga sinasabi nito, bago kami gumawa ng affidavit. Kasi mhm. ganyan yan, eh. Um, like kami kapag, ako nagkaso, actually pang ilan na, pang-5 na yata 'tong nakasuhan ko. Meron na Kasama ka? hindi, pero hiwalay naman 'to, hiwalay naman dun sa mga cyber, sa mga libel. Kumbaga, dahil paulit-ulit ng nangyayari at talagang, yung ako ano ko, eh, maikli yung pasensya ko, eh. Kapagka yung, puwedeng kasuhan niya, hinahayaan ko na dun, eh. Dun tayo maglaban doon sa mas lamang ako. So, dahil sa paulit-ulit na yung nangyayari, alam ko na kung ano yung proseso, 'di ba? Oo, yun. It takes time talaga sa mga lawyer na maglabas ng affidavit agad. Kaya na-late, eh. Kaya nga sabi nila, actually nagtatampo na nga itong si Madriaga, eh, kasi akala niya pinabayaan na namin siya. Oo, yun, yung Pero sinabi. pero ang totoo, kailangan i-cross-examine muna siya, alamin lahat kung totoo yung sinabi niya, saka kami gagawa ng affidavit niya, gano'n. Oo. Eh, yun biruin mo, at tsaka totoo yung ano, yung notaryo. Ang hindi ko maintindihan kay Rodante Marcoleta 'no, notaryo na lang pala ang kailangan, hindi pa ano, ipinakiusap kay Jimmy Bondoc, Kaya 'no? may actually may maraming abogado ang ayaw ng notary services, eh, kasi marami na daw nadidisbar diyan. Kaya maraming abogado ang hindi hindi nagnenegosyo ng ganyan. Kaya yung eto nga inilalaban ni attorney ano, anong pangalan, Persida ba yun? Basta ganun Acosta, yung pangalan. Ha? Persida Acosta? Hindi, yung ano, yung pumirma dun sa affidavit ni Gutesa. Gusto Okey. niya ilaban yan kasi nga, 'di ba? Ang katwiran ni Marcoleta ano daw, assistant lang daw ni ganito yung pumirma dun. Dapat ano na yun, mali yung ano nila, eh, mali yung rason ni Marcoleta na Espera, kapag ayan, Attorney Espera, sabi ni ayan, Shiro, Estera, yan, thank you, salamat. Mali yung ano reason nila na kapag yung assistant mo yung pumirma, ano na, kumbaga, yung pagiging abogado nung amo niya, nandun na rin sa pagkakapirma. Hindi ganun yan, eh. Hindi ganun yan. nasanib na. Oo, nasanib na. Di sana, hindi na nagbabar yung mga tao, di ba? Assistant na lang sila ng mga Kaya abogado. sabi ko, kaya ko naman naisingit si Jimmy Bondo kasi tingnan mo kaka-graduate lang. Kaysa naman parali-rali lang, at least eto, may una siyang magiging trabaho, ang Oo, magnotaryo. Oh, tama, di ba? sayang naman yung pagiging, bagong graduate niya na abogado. Wala man lang siyang, trabaho pa din. At least nagnotaryo. Oh, Saka isipin mo si Marcoleta mismo abogado, 'di ba? hmm, Dapat siya na lang notaryo nun kasi alam nila na pwede silang ma-disbar kapag mga hindi peke-peke. hindi ko lang sure kung puwede siya o hindi kasi siya yung magpe-present doon, eh. 'Di ba? Baka Oo, kinailangan talaga or siguro talagang oo, si tama 'pag ano, 'pag hindi 'pag ano ka 'no, 'pag senador ka hindi ka oo, puwede.